Ang kwento ni Mark. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Baras. Walang eksaktong taon. Kulasi Antique. Alam kong marami na sa aking mga tagapakinig ang naniniwala sa mga agimat, mutya, tangan, orasyon at marami pang iba. Kadalasan sa mga tangan, nakukuha sa kalikasan. Mga bagay na may basbas ng itaas at mga lamang lupa. Masasabing hindi hamak na mas malakas ang galing sa kalikasan kumpara sa mga bagay na gawa ng tao at may dasal lamang. Ngunit papaano kung ang tangan o mutya ay galing mismo sa nilalang? Hindi sa kalikasan at hindi din gawa ng tao o dasal. Malalaman natin ito sa kabuuan ng kwento. Karaniwang tao lamang si Baras. Nasa 18 taong gulang pa lamang na mga sandaling yon. Bagaman payak at katamtamang antas ang pamumuhay, masaya naman ang pamilya ni Baras. Lahat ng miyembro mula sa lolo hanggang sa mga magulang at kapatid. Malakas ang paniniwala sa mga kakaibang bagay. Lahat sila ay may tangan. Merong gawalan. Nakuhang natural at may mga tangang orasyon na siyang poder sa katawan. Palaging bukang bibig ng tatay ni Baras na tawagin na lang natin sa pangalang Victor. Ang patungkol sa isang aswang. Ngunit hindi galing sa pagpapasa, kundi aswang na mula pa sa pagkabata. Kinulong ito na manggagamot gamit ang malakas na poder upang hindi makawala. Minsan na itong nahuli at naikulong. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahukay ng mga galang minero. Nakawala ang aswang. Kaya noong mahuli muli, itinago na lamang ito ng albularyo. Subalit maraming sabi-sabi na sa kanlurang bukid ng Kulasi yon nilagay. Bakit naman tay? Anong meron doon? Huwag mo sabihin sa akin na balak mong pakawalan yung aswang. Tanong ni Baras. Tama ka anak. Papakawalan ko ang aswang, pero papatayin ko din. Tugon ni Tatay Victor. Ha? Papakawalan at papatayin? Di ba mga immortal yun? Tanong ni Baras. Maraming beses tayong pinatay. Sa katunayan, tinadtad pa ang katawan at pinaghiwa-hiwalay. Pero patuloy lang nabubuhay. Walang nakakaalam sa sikreto ng nilalang. Pero kahit gaano ito kalakas, immortal man o hindi, meron niyang kahinaan anak. Dahil kung wala, matatawag na nating Diyos ang isang nilalang. Tugon ng ama. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Tatay Victor, ayon dito, ang kahinaan ng aswang na ikinulong ay nasa batok. May parte ng buto na kailangang kunin para tuluyan ng maputol ang pananalasa ng aswang. At para mawala ang pangamba ng mga tao, hindi na ito kailangang ikulong pa at makawala sa kulungan. Pwede ba tay? Huwag na lang natin pakialaman yung mga bagay na yun. Baka mali po kayo Makatakas pa yung aswang. Wika ni Baras. Hindi ako maaaring magkamali anak. Kung malakas pa ang lolo mo, ganon din ang gagawin niya. Sinubukan niyang tugisin yung aswang noong hindi pa naikukulong. Alam mo ba kung bakit gano'n na lamang ang pagnanais ng lolo mo? Mutya ang batok ng aswang anak.
Malalim ang kaalaman ng lolo mo dahil sa mga ninuno natin na minsang nagkaroon ng mutya mula sa aswang. Tugon ni Tatay Victor. Mutya? Sige tay, pagpalagay na nating tama ka. Hindi po ba magiging delikado ang pagkuha mo nun? Parang tansyado mo na ang lakas ng aswang ah. At ganoon na lang kadali makuha yung mutya. Ay naku tay, kung ako sa'yo, huwag mo na lang pong tanggain. Mungkahi ni Baras. Hindi na nagsalita pa ang ama at nagpatuloy na lamang ito sa ginagawang trabaho. Kasalukuyan nilang inaayos ang bakuran. Dahil maraming mga hayop ang mga kapitbahay na kung saan-saan na lamang gumagala. Mga kambing, itik, manok, na nagiging banta sa kanilang mga pananim. Nag-aaral pa ang mga kapatid ni Baras. Habang ang ina naman, palaging wala sa tahanan dahil nagtitinda ito ng isda sa bayan. Ang lolo naman niya na tawagin na lang natin sa pangalang Arino. Nakahiga na lamang sa banig dahil sa katandaan at inaantay na lamang ang kamatayan. Isang hapon, naiwan si Baras sa tahanan. Umalis si Tatay Victor at hindi niya alam kung saan papunta. Pinuntahan ni Baras ang lolo na nasa itaas ng tahanan. Nag-aalala sa ama dahil baka kaya ito umalis ay para kunin ang mutya sa batok ng aswang. Kaunting description lamang sa tahanan nila Baras. 2 palapag, ngunit gawa sa kahoy na may pawid na bubong. 1 silid lamang sa itaas at 2 sa ibaba. Karugtong na nito ang kusina at palikuran. Meron namang mga kapitbahay ngunit lupain ang agwat. Balik tayo sa kwento. Pasensya na po sa storbo ha. Umalis po kasi si tatay eh. Hindi nagpaalam kung saan pupunta. Nabanggit po niya sa akin na gusto niyang kunin yung mutya sa batok ng aswang. Ano po bang katotohanan, Lo? Tanong ng binata. Umupo ito sa papag. Ano ka mo? Tama ba ang narinig ko? Matigas din talaga ang ulo ng tatay mo eh. No? Hindi niya alam ang ginagawa niya. Delikado. Pabuti sana kung may kasama siya at kabisado ang lugar. Baka imbes na makuha niya yung aswang, siya pa ang madali dahil nakaabang na ito sa kanya. Tugon ni Lolo Arino. Alo, ang sabi ni tatay, nakakulong daw po sa poder yung aswang eh. 2 beses nang nakawala at 2 beses nang naikulong. Sa ngayon, nasa bukid na ito ng lugar. Akala ko pa naman alam nyo. Muling wika ni Baras. Ganun pa. Pasensya na po. Gumagala pa ang aswang na yon nang minsang tinugis namin ng tatay mo. Sa bagay, sobrang tagal na noon. Kung nahuli at nakulong, siguro malakas ang tangan na nakadakip. Kung kinuha niya lang sana ang batok, di sana patay na yung aswang na yon. Antayin mo na lang ang tatay mong bumalik. Baka dala na niya ang mutya. Tugon ni Lolo Arino. Hindi na nagsalita pa si Baras. Medyo nag-aalangan pa rin siya sa mga sinabi ng matanda na malakas ang tiwala kay Tatay Victor. Pagsapit ng dilim, hindi pa rin dumadating ang ama. Tila wala naman ito sa ina, habang ang mga kapatid naman, hindi man lamang nagtatanong sa kalagayan ni Tatay Victor. Samantalang si Baras, hindi na mapalagay na mga sandaling yon. Hanggang sa may dumating na mga kalalakihan, may ibinalita na labis na kinagulat ng lahat. Magandang gabi po.
Parang si Victor yung naroon sa munisipyo. May nagatid na lang ng katawan. Wala nang buhay eh. Tignan nyo na lang kung siya nga. Walang saplot at mahirap makilala. Wika ng tao. Dali-daling pumunta si Baras sa munisipyo. Sumunod naman kagad ang ina. Pati na yung dalawang kapatid na halatang pinipigilan lamang umiyak. Nang makarating sa lugar, may nakapagsabing nilipat nila ang labi. Doon sa kapilya nilagay. Inihatid ng ilang residente dahil taga roon ito. Bumalik ang mag-anak. Dito nila nakita sa likod ng isang pasilidad. Naroon nga si Tatay Victor. Walang saplot at halos hindi makilala ang labi. Kanina pa namin pinagtatanong kung taga saan ba ito. Kamag-anak niyo pala. May nakapagsabi pa na may patay doon sa bukid at dinala sa munisipyo. Kinuha naman ng mga tanod at tinatid dito. Taga-baba daw. Kaya pinuntahan ng ilang mga namamahala. Mahirap kilalanin yung bangkay. Mukhang nalunod ito. Wika na matandang babae na nagbabantay sa labi. Humagulgol ang ina ni Baras. Habang ang mga kapatid naman natulala at hindi makaimik. Kitang-kita sa mga mukha nito ang takot. Mukhang matagal nang patay ang ama. Namumutla na tila walang dugo. May ilang mga ugat na naglalabasan sa leeg na kulay itim. Hindi nila sigurado ang dahilan kung ano ang kinamatay. Natagpuan na lamang ito sa tabi ng ilog. Kaya hinala ng nakararami ay nalunod. Pero iba ang kutob ni Baras. Hinala niya ay kagagawan ito ng aswang. Nahanap ni Tatay Victor ang pinaglalagyan ng kulungan at napakawalan ang aswang. Ngunit hindi ito pinalad sa anumang hakbang na dapat gawin. Wala nang nagawa ang pamilya, kundi iuwi na lamang ang labi. Tanggapin ang sinapit at ipaubaya sa Diyos kung sino man ang may gawa ng pagpaslang. Ilang araw mula sa pagkalibing ng tatay ni Victor. Paras, umari ka nga. May sasabihin ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Patungkol ito sa tatay mo. Tama ang hinala mong pinuntahan niya ang aswang at napakawalan. Hindi na tatay niyo ang nilibing, kundi isa na lamang ilusyon. Maaaring kinain na ng aswang. Nag-iwan ng labi upang hindi siya mapaghinalaan. Ngayon alam ko nang nakawala na ito. Malaking bantayan para sa mga tao. Mabuti sana kung buhay pa ang nakahuli nito noon. Wika ni Lolo Arino. Hindi nakapagsalita si Baras. Nabalot ito na matinding takot at pag-aalala sa mga sinabi ng matanda. Sinabi niya sa sarili na dahil siya lamang ang nakakaalam, dapat may gawin itong hakbang. Ngunit kung ipagkakalat niyang nakawala muli ang aswang, magdudulot lamang ito ng gulo at maaaring sila pa ang pagbuntungan ng mga tao. Nang mga sumunod na araw, kasabay ng paglipas ng oras, inihanda na rin ni Baras ang sarili, pati ang gamit, orasyon, at ilan pang kailangan para tumugis ng aswang. May 3 sinukuang tangkay si Baras, 2 sinturon. Ang isa ay gawa sa ahas at ang isa naman ay belyang tanso. May ilang nakaukit na mga kataga na mabisa sa mga masasamang elemento, pati sa mga nilalang. Hinanda niya rin ang mga usal. Pinalakas ito gamit ang seremonya ng mag-isa. Nagpabasbas din ito sa lolo at pumunta ng simbahan upang ikumpisal ang mga kasalanan. Ang gawaing yun ay nagpapalinis ng presensya ng katawan
na galing sa masama na tinatawag ding cleansing para tuluyang pahintulutan siya ng Ama at kumapit sa katawan ang lakas ng kanan na inuusal araw-araw. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, dito na napagpasyahan ni Baras na puntahan ang lugar kung saan nakita ang labi ng Ama. Nagtanong-tanong pa ito sa mga malapit na tahanan sa lugar. May nakapagturo naman sa kanya. Subalit nakakapagtakang tila natatakot ito. Dagdag ng taong napagtanungan. Marami ng kababalaghan sa lugar mula nang may natagpo ang patay doon. Kagad na naisip ni Baras na dahil ito sa pagkakalaya ng aswang. Nakita niya ang ilog. Mababaw lang naman ito at kung iisipin, imposibleng nalunod ang Ama, maliban na lamang kung may biglang pagbaha. May ilang mga bahay doon sa lugar. Ngunit nang lapitan niya para magtanong, wala ng tao ang ibang kabahayan. Dalisan na ng mga nakatira. May kakaibang amoy sa paligid na hindi kaaya-aya. Sobrang sukal sa unahan. Hindi makakatagos ang tingin sa kapal at laki ng mga puno. Lampas tao pa ang mga damo. Tila doon nagtatago ang mga nilalang. Masusing nilibot ni Baras ang buong lugar. Hindi niya alintana ang init ng araw, maging ang takot. Ang nasa isip lamang niya ng mga oras na yun, makita lang kung saan ba tinago ang pinagkulungan ng aswang. Hanggang sa makarating siya sa kaibuturan ng gubat, wala nang kabahay-bahay doon. Wala ding bakas na dinadaanan ng tao. Sa paglilibot ng binata, may nakita itong tao na nakatungtong sa malaking bato sa pagitan ng 2 malalaking puno ng lawaan. Nagtataka naman si Baras dahil tila may hinahanap yung lalaki. Mawalang galang na po. Napagala po ata kayo sa lugar. Wika ni Baras. Ikaw ang napagala dito, iho. Ilang beses na akong nakatungtong sa lugar na ito. Tugon ng tao. Humarap ito kay Baras. Tansya ng binata. Mga nasa 50 anyos at may bitbit na mahabang itak. Opo, tama po kayo. Ako nga po pala si Baras. Sa Kulasi, doon sa sentro ng lugar ako nakatira. Teka, alam niyo din po ba yung nangyari dito? Pagpapakilala ni Baras. Ako naman si Duno. Alam na alam ko kung anong nangyayari. Pinakialaman ang pinagtaguan ng kulungan. Halika dito banda. Makikita mo kung nasaan. Tugon ng lalaki na nagpakilalang Duno. Hindi nakapagsalita si Baras. Umakyat siya sa bato at dito nakita ang isang puno na may malayungib na ugat sa ilalim. Nagkahawi-hawi ang mga damo at may bakas pa ng dugo. Diyan ikinulong ni Ablo ang aswang. Lintik, mabuti sana kung buhay pa si Ablo. Sino kayang nakialam? Teka, bakit ka nga ba narito? May kinalaman ka ba dito? Tanong ni Duno. Hindi na tinago pa ni Baras ang mga nalalaman. Inamin nito na ang Ama ang may kagagawan. Ipinalam din niya ang dahilan kung bakit. Dinagdag niyang namatay na ang Ama. Mutya, abay ngayon ko lang nalaman. Wala namang nabanggit sa akin si Mang Ablo. Noong nagkasakit siya, sinabi niya lang kung saan itinago niya ang kulungan sa akin. Bintek, nang dahil sa kahibangan niyo, ayan, anong napala niyo?
nakawala na ang napakapanganib na aswang. Wika ni Mang Duno. Pasensya na po Baging ako, hindi ko rin po inaasahan. Pero ang pinunta ko po dito, hulihin ang aswang at patayin. Kukunin ko po yung batok niya para hindi na mabuhay pa. Tugon ni Baras. Kung ganun kailangan kitang tulungan. Ang problema, hindi natin alam kung nasaan na ang impaktong yun. Sumama ka sa akin. Mungkahi ni Duno. Sumunod naman si Baras sa kanya. Hanggang sa nasilayan ng binata ang isang espasyo na maraming bakas ng aswang. Sinabi pa ni Mang Duno, nilagyan niya ito ng orasyon bilang patibong. Base ito sa paghuli nila sa aswang noong ikalawang beses. Nagulat naman ang binata, sapagkat kasama pala si Mang Duno noong mahuli muli ang aswang. Dinagdag pa ni Mang Duno, lahat ng pamamaraan niya galing din kay Ablo. May lason at ilang kagamitan sa pagtugis ng aswang. Naiwan din sa kanya ang hibla mula sa buhok ng tikbalang. Hindi na kailapa kay Baras ang tangang dala ni Duno, sapagkat malalim ang kaalaman ng binata sa ganitong usapin. Pinagplanuhan na nila ang paghuli sa aswang, at kagaya ng dating ginawa nila Mang Duno, ito din ang napagkasunduan nila ni Baras. Magiging tagapagmasid lamang si Mang Duno, habang si Baras naman ang tagapanglinlang. Inihanda ng binata ang mga kagamitan, habang si Mang Duno naman, inihanda din ang posisyon kung saan magmamasid. Pagsapit ng dilim, dito na nila hinamon ang aswang. Inihampas ni Baras ang sinturong ahas sa lupa. Panay sigaw ng lapit na magpataya na sila. Umieko yon sa loob ng gubat. Hanggang sa bigla na lang napasigaw si Mang Duno. Pagtingin ni Baras sa kinaroroonan na matanda, nakita niyang nakikipagbuno si Mang Duno doon sa aswang. Kitang-kita ni Baras ang itsura. Maliwanag ang lugar, dahil nagsiga sila bilang pangontra sa elemento. Ngunit nang maaninag ni Baras ang buong postura ng nilalang, nanlaki ang mga mata ng binata. Yung suot ng ama noong umalis, ito din yung suot ng aswang. Bukod dito, may porselas ding itim na gamit ni Tatay Victor. Papalapit si Baras. Umaatras naman si Mang Duno kasabay ng paghataw ng itak. Bigla na lamang napatigil yung aswang. Tumitig kay Baras na tila nagulat at nagtataka. Nakipagtitigan naman ang binata. Ang itim ng muka at ang kintab ng balahibong bumabalot sa katawan. Hanggang sa, "Anak, bakit narito ka?" Wika ng nilalang. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Baras nang marinig ang katagang anak. Mabilisan na pagtanto na ang aswang na ito, walang iba kung hindi si Tatay Victor. Samantalang napatigil naman si Mang Duno, kitang-kita sa muka ang labis na pagtataka. "Tay, ikaw po ba yan? Aswang po kayo? Tsaka di ba, patay ka na. Darito po ako para ipaghiganti ka, para patayin po yung aswang." Wika ni Baras, habang patuloy na papalapit sa nilalang. Napayuko ang elemento. Narinig ni Mang Duno at Baras ang pag-iyak nito. "Nagkamali ako, anak. Akala ko madidiktahan natin ang kargaang mutya sa batok ng aswang. Pero hindi. Maliban pa doon,
Lilipat lang pala ang kapangyarihan niya sa akin. Wika ni Tatay Victor. Dagdag pa ng ama. 2 selyo lang ang nakalagay sa butas. Nakita niya ang aswang na nakatulala lamang sa sulok. Tinanggal niya ang selyo. Pagkabalik ng ulirat ng aswang, lumabas ito sa butas. Kaagad niya itong pinantok at pagkabagsak ng aswang, tinarak niya ang patalim sa batok. Buong lakas na binunot ang gitnang buto sa batok. Hanggang sa tuluyang namatay ang aswang. Nalabis namang kinatuwa ni Tatay Victor. Lalo na't nakuha niya pa ang mutya galing dito. Nilinis niya ang buto. Nakita niyang kulay itim pala ito. Hanggang sa tila nalulusaw yon sa kanyang palad. Nalabis na kinatakot ni Tatay Victor. At baka mabuhay muli ang aswang. Pero nakaramdam si Tatay Victor ng kakaiba sa katawan. Dito biglang nagpakita sa pangitain ang isang demonyo. Tumatawa ito at sinabi, pinalaya na ni Tatay Victor ang naunang aswang. Ngunit siya naman ang pumalit. Labis ang pagsisisi ko, anak. Ako na ang aswang ngayon. Dahil sa takot ko, binabuti ko na lang ipadama sa inyo na patay na ako. Malakas nga ang mutya. Kaya nitong magmanipula. Kaya yon, yung katawan ng unang aswang, ginawa kong katawan ko. Ilusyon lamang yun, anak. Pasensya na. Patawad. Wika ni Tatay Victor. Hindi mapigilan ni Baras ang magalit. Naaawa man sa ama. Ngunit mas lamang ang galit dahil sa sobrang kahangalan. Buneltahan niya pa ito ng mabigat na salita at sinabi, hindi mo ba naiisip ang paghihinagpis ng pamilya mo, Tay? Kahit na aswang ka na, dapat hindi mo ginawa yun. Maiintindihan ka naman namin eh. Wika ni Baras. Tama lang ang ginawa ko, anak. Hindi ko kontrolado ang sarili ko. Alam kong magdadala lang ako sa inyo ng kapahamakan. Tugon ni Tatay Victor. Teka, hindi ako makapaniwala. Paano nangyari yun? Lumipat lang sa iyo ang pagiging aswang. Pero Baras, tama naman siya. Dahil totoong mabagsik ang katauhan ng aswang na yon. Mapanganib. Mabuti na nga lang nasa katawan na ito ng tatay mo. May kaunting pagdikta pa ng katawan niya sa spirito ng elemento. Dahil kung ang aswang lang ito noon, marahil araw-araw na may natatagpo ang patay dito. Sabat ni Mang Duno. Hindi na nakapagsalita pa si Baras. Umiyak na lamang ang binata kasabay ng pagdadabog. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpaalam na si Tatay Victor. At sinabing magpapakalayo-layo muna siya hanggang sa makakaya. Upang hindi na makapaminsala. Pilit itong pinaintindi ni Mang Duno kay Baras. Dapat tanggapin na lang at isiping wala na talaga ang ama. Umuwi na lamang ng tahanan si Baras. Ganon din si Duno. Kampante ito kahit buhay pa ang aswang. Dahil nasa katawan naman ito na mabuting tao. Samantalang si Baras naman, baon ang galit at matinding pagkabigo. Hindi na niya sinabi pa sa pamilya ang nangyari. Sinarili na lamang niya at pilit kinalimutan ang lahat. Magpasa hanggang ngayon. Alam ni Baras sa sarili na buhay pa ang ama. Pero hindi niya alam ang ginagawa nito ngayon. Namiminsala ba o hindi? Lahat ng ito
ay dahil lamang sa mutya, sa batok ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang David. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Ayon sa sulat, sa Samar naninirahan ang pamilya ni David. Kasama nito ang inang tawagin na lang natin sa pangalang Sandra. At tiyuhin itong si Alex, hindi tunay na pangalan. Kuya Alex, ang tagal mo ng biyudo. Kailan ka ba mag-aasawa ulit? Tanong ni Nanay Sandra. Oo nga po, tiyo. Kailan ka pa ulit mag-aasawa? 10 taon na pong wala si Tia Feliz eh. Panahon na siguro para bumuo ka ng sarili mong pamilya. Dagdag ni David. Aba kayong magina. Tantanan niyo nga ako sa ganyang bagay. Wala na sa isipan ko ang pag-aasawa ulit. Dahil masakit mawala ng mahal sa buhay. Tugon ni Tio Alex. Napakamot na lamang sa ulo si Nanay Sandra sa sinabi ng kapatid. Kuya, lampas ka na sa kalendaryo. Tapos ilang taon na lang senior ka na. Abay paano ka pa niyan magkakaanak? Muling wika ni Nanay Sandra. Aba, ikaw kaya, kailan ka ulit mag-aasawa? Abay pareho lang tayo dito na nawalan ng asawa. Sige, kapag nagkaasawa ka na ulit, susunod din ako. Pabirong tugon ni Tio Alex. Kuya, ikaw 10 taon ng biyudo. Ako nung nakaraang taon lang namatay ang asawa ko. Kaya ayoko pa na mag-asawa, no? Tsaka kontento na ako nakasama itong anak ko. Sa kanya ko na lang itutuon ang atensyon ko. Ikaw ang dapat mag-asawa dahil wala ka pang anak. Wika ni Nanay Sandra. Malalim na napubuntong hininga si Tio Alex. Sumingit muli sa usapan si David. Ay naku Tio, tama po si Nanay. Aba mag-asawa ka na po. Gusto mo po ba hanapan kita? Tanong ni David. Magandang ideya yan anak. Mas maigi na hanapan natin yung tiyo mo bago pa maging uugod-ugod. Tugon ni Nanay Sandra. Ay nako, hayaan niyo na ako. Dahil wala naman akong paki sa ganyan. Hindi yan hinahanap. At hindi din ako naghihintay. Kapag may dumating salamat sa Diyos. Bonus din na sa akin yon. Pero kapag wala, ayos lang din naman sa akin. Tugon ni Tio Alex. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na ito ng tahanan. Napailing na lamang ang mag-ina sa ginawa ng tiyuhin. Nay, bakit po ganun si Tio? Hindi mo malaman kung pihikan ba o sadyang kontento na sa buhay na meron siya? Wika ni David. Siguro nga anak, kontento na ang tiyo mo sa buhay na meron siya. Mapapansin naman kagad sa sagot niya Hayaan na lang natin at irespeto ang desisyon niya. Suportahan na lang natin ang gusto ng tiyuhin mo. Tugon ni Nanay Sandra. Sabagay, wala naman po tayo magagawa na Kahit na ipagpilitan pa natin, baka mas gumulo lang. Muling wika ni David. Pero ikaw huwag ka munang mag-aasawa. Mag-aral ka muna na mabuti. Nang sa ganon, makakuha ka na magandang trabaho. Paalala ni Nanay Sandra. Oo naman po, Nay.
Magtatapos po muna ako ng pag-aaral. Tsaka ayaw ko naman pong mapunta lang sa wala ang lahat ng paghihirap niyo sa akin. Tugon ni David. Alam mo anak, edukasyon lang ang tanging kayamanan na may ipapamana ko sa'yo. Wala man akong maibibigay sa'yo na malaking halaga. Malawak na lupain at magarbong bagay. Masigurado ko lang na nakapagtapos ka na. Masaya na ako sa ganon. Wika ni Nanay Sandra. Hayaan mo po na eh. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para makapagtapos sa pag-aaral. At balang araw, mabibigyan din po kita ng bahay at lupa. Kagaya ng pangarap ni tatay. Sayang lang dahil ang daya ni tatay eh. Iniwan niya kagad tayo. Pero ayos lang po yun. Alam ko naman po na palagi na tayong ginagabayan eh. Muling wika ni David. Niyakap pa nito ang ina at matapos ang pag-uusap. Nagsibak na ng kahoy ang binata. Samantalang si Nanay Sandra naman, kumuha ng mga sinampay upang tupiin. Tanging paglalako ng gulay at paglalabada ang kinabubuhay ni Nanay Sandra. Samantalang si David naman, nagtatrabaho habang nag-aaral. Ngunit hindi yun ipinaalam ng binata sa ina. Dahil alam niyang magagalit ito sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang may lumapit kay David na isang babae. Kung susumain, halos kay daran ito ng tiyuhin ng binata. Pwede bang magtanong, may paupahan ba sa baryong ito? O di kaya na may binibentang bahay at lupa? Tanong ng babae kay David. Napaisip naman ang binata. Sakto namang nakabalik na ang ina nito mula sa pagpipinaw ng sinampay. Ano yun anak? May kailangan ba siya? Tanong ni Nanay Sandra. Anay, nagtatanong po itong si ate kung may paupahan pa daw dito sa baryo o kaya naman binibentang bahay at lupa. Tugon ni David. Nako, wala na ditong paupahan. Pero alam ko yung kabilang lupa sa tapat binibenta yan. Teka anak, ipapasok ko lang muna ito. Sasamahan ko siya sa may-ari kamo. Tugon ni Nanay Sandra. Gumiti naman ang babae at nanatiling nakatayo. Maupo ka muna po dyan ate, para hindi ka po mangalay dyan. Wika ni David, sabay abot ng upuan sa babae. Maraming salamat ah. Nga pala, ako si Ana. Bago lang kasi ako sa lugar na ito. Kaya naman nagtatanong-tanong ako. Taga-kabilang baryo ako. Kaso nga lang, yung bahay ko, naibenta na pala ng tatay ko. Tugon ni Ana. Napatango na lamang si David sa sinabi ng babae. Wala din naman itong pakialam sa mga sinasabi nito. Nakikinig lamang ang binata. Ilang sandali ay lumabas na si Nanay Sandra. Kaagad nitong sinamahan si Ana sa may-ari ng lupa na binibenta. Mabilis namang nakausap ni Ana ang may-ari ng lupa. Nagkabayaran din kaagad ang mga ito. Kapag may kailangan ka, huwag ka mahihiyang magtanong sa amin. Sige, mauuna na ako. Wika ni Nanay Sandra. Salamat ah. Mabuti naman at may kakilala na kagad ako. Tugon ni Ana. Nakangiti lamang ang ale sa ina. Ngumiti naman pabalik si Nanay Sandra at tumalikod na ito. Sa hindi kalayuan, nakita ni Alex ang kapatid na kausap ang isang babae na bago lamang sa paningin. Kaya kagad itong napatanong sa pamangkin.
David, sino yung kausap ng nanay mo? Ngayon ko lang siya nakita dito sa baryo natin ah. Tanong ni Tio Alex. Si Aling Ana po ba? Bago lang po siya dito sa baryo eh. Naghahanap ng malilipatan. Kaya sinamahan ni nanay dyan sa may-ari ng katapat natin na lupa. Tugon ni David. Ganun ba? Kaya naman pala bago lang siya sa paningin ko. Wika ni Tio Alex. Napatango na lamang ito habang nakatingin kay Aling Ana. Kaagad namang napuna ni Nanay Sandra ang pagtitig ng kuya sa bagong salta. Naku kuya, baka matunaw yan ha? Aba maawa ka naman. Pabirong wika ni Nanay Sandra. Napakunot naman ang noo ni Tio Alex sa sinabi ng kapatid. Napatitig dito at umakto na sa iba nakatingin. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko alam yan. Ikaw talaga ha? Mukhang pagod lang yan, Sandra. Wika ni Tio Alex. Nagmamaang-maangan pa ito at hindi na lamang pinansin pa ang mga sinasabi ng kapatid. Matapos ang araw na yon, nagsimula na si Alex na sumulyap sa bago nilang kapitbahay na si Aling Ana. Ano Tio, maganda ba? Kanina ka pa nakatitig dyan eh. Bulong ni David. Sino? Ikaw talaga David, ang dami mong napapansin. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape nang matuwa pa ako. Wika ni Alex sa pamangkin. Sus Tio, pakunwari pa eh. Halatang halata ka naman po. Kaya wag mo na po itago Tio. Halata naman po sa kinikilos nyo eh. Tugon ni David. Nilakihan ito ng mata ni Alex kaya naman umalis na lamang si David. Kaagad na nagpunta sa kusina. Sabay pinagtimpla ng kape ang tiyuhin. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumapit si Aling Ana sa gawin ni Alex at matamis itong ngumiti. Magandang araw sa'yo. Ikaw ba yung tiyuhin ni David? Bigla ang tanong ng Ale. Napakamot na lamang ng ulo si Tio Alex. Napatingin sa pamangkin. Pigil naman ang pagtawa ni David dahil ito ang may pakana ng lahat. Oo. Ako nga, bakit naman? May ginawa bang masama yung pamangkin ko? Tugon ni Alex. Naku, wala naman. Ngayon lang kasi kita napansin. Nabanggit din sa akin ni Sandra na mahiyain ka daw. Kaya ako na ang lumapit sa'yo para makipag-usap. Tugon ni Aling Ana. Hindi makapaniwala si Tio Alex. Kausap na niya si Ana ng mga oras na yon. Bahagya itong nahiya dahil sa pagkausap sa Ale. Nagkwentuhan pa ang dalawa. Inubutan sila ni David ng kape. Hanggang sa naging malapit ang pamilya kay Aling Ana. Ngunit ang hindi nila alam, may masamang plano pala ito laban sa kanilang lahat. Sa paglipas ng mga araw, hindi namamalaya ni Tio Alex na nahuhulog na pala siya sa bitag ni Ana. Hanggang sa isang araw, nakita ni Nanay Sandra na tila iba na ang tingin ni Ana sa kuya. Kaya naman biniro niya ito. Ana, aba, iba ang tingin mo sa kuya ko ah. May gusto ka ba sa kanya? Tanong ni Nanay Sandra. Sa halip na sagutin, tumingin ng masama ang Ale kay Nanay Sandra. Na hindi nito gawain kaya kagad itong nagtaka. Napansin naman ni David ang pagiging mataray ni Ana sa ina.
Kaya tinanong nito si Nanay Sandra. Nay, may nagawa ka bang hindi nagustuhan ni Aling Ana? Parang ang sama kasi ng timpla niya sa'yo eh. Tanong ni David. Napaisip naman si Nanay Sandra sa tanong ng anak. Hindi ko nga din alam, anak eh. Basta-basta na lang siya nagsusungit sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Para bang ang laki ng galit niya sa akin. Eh wala naman akong ginagawa sa kanya na masama. Tugon ni Nanay Sandra. Napakunot naman ang noo ni David sa sagot ng ina. Eh bakit po ganun siya sa'yo? Nakakapagtaka lang po eh. Hindi naman siya ganyan sa'yo noon. Tanong ni David. Nagkibit balikat lamang si Nanay Sandra. Maging siya ay hindi alam ang dahilan ng biglaang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ni Aling Ana. Lumipas pa ang ilang linggo. Patuloy lamang si Aling Ana sa pagsusungit kay Nanay Sandra. At sa halip na mag-aksaya ng oras, hinayaan na lang ito ni Nanay Sandra. Hanggang sa sumapit ang araw na yon, kung saan kusang lumapit si Aling Ana sa kanya. Sandra, pasensya na ah. Medyo iba lang ang timpla ko nitong mga nakaraang araw. Kaya parang nasungitan kita. Kaya heto, bigay ko sa'yo bilang paghingi ng tawad. Wika ni Aling Ana. Sabay abot sa bagong luto na tinolang manok. Napangiti naman si Nanay Sandra sa binigay ni Aling Ana. Lalo pat paborito niya ang ulam na ganon. Nako, ayos lang yon. Ganon talaga pero salamat dito sa bigay mo ah. Nag-abala ka pa. Paborito ko pa naman ang ulam na yan. Wika ni Nanay Sandra. Alam ko. Kaya nga sinadya ko na yan ng lutuin. Alam ko na gusto mo lang tinola. Mas sinarapan ko pa yan. Tugon ni Aling Ana. Sige. Sakto at nagugutom na din ako. Kakatapos ko lang din maglabada. Muling wika ni Nanay Sandra. Pumasok na ito ng tahanan. Kaagad hinanda ni Nanay Sandra ang ulam. Nang maubos ang kinain, nakaramdam ng pag-aantok si Nanay Sandra kaya naman kagad itong nahiga sa kama upang magpahinga. Palihim namang napangiti si Aling Ana. Pasabi na lang sa nanay mo na aalis na ako, David. Pagpapaalam ni Aling Ana. Nako sige po. Si nanay po kasi nagpapahinga, tinulugan ka eh. Tugon ni David. Tumango lamang si Ana sa sinabi ng binata at tumalis. Kinagabihan, nagulat na lamang si David nang magising ang ina na sumisigaw. David, tulungan mo ako. Napakasakit ng... Sigaw ni Nanay Sandra. Kaagad namang nilapitan ni David ang ina upang tignan kung ano ang iniinda nito. Nay, ano po bang nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang pong sumisigaw dyan? Tanong ni David. Ang sakit ng tiyan ko. Parang tinutusok ng kung anong bagay. Tugon ni Nanay Sandra. Dali-dali namang tinignan ni David ang tiyan ng ina. Dito niya nakita na napakalaki nito. Nay, ang laki naman po ng tiyan mo. Anong nangyari dyan? Muling tanong ng binata. Hindi naman kagad nakasagot si Nanay Sandra dahil napasukan na ito ng dugo. Labis na nag-alala si David. Kaya naman binuhat niya ang ina at dito na nila nakasalubong si Tio Alex.
O David, ano bang nangyari sa nanay mo? Saan mo siya dadalhin? Tanong ni Tio Alex. Sa ospital po, Tiyo. Sobrang sakit daw po ng tiyan niya eh. Tapos tignan mo po, oh. Napakalaki. Tugon ni David. O sige, sasamahan na kita baka mapano pa yung nanay mo. Wika ni Tio Alex. Kaagad na dinala ng magtsuhin sa ospital si Nanay Sandra. Naasikaso naman ito ng mga doktor. Ano po kayang nangyari kay nanay? Ayos lang naman po siya kanina eh. Pero pagkagising po niya, sumisigaw na po siya na sobrang sakit. Wika ni David. Ano ba kasing kinain ng nanay mo kanina? Baka naman yun ang dahilan ng pananakit at paglobo ng tiyan niya. Tugon ni Tio Alex. Sa pagkakaalam ko po, ang huling kinain ni nanay yung tinolang manok na luto mismo ni Aling Ana. Malinis naman po siguro yun. Tugon ni David. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor. Kinausap ang magtsuhin. Kaagad na sinabi ng doktor na merong kanser si Nanay Sandra at kailangan itong maoperahan agad. Nagulat naman si David sa sinabi ng doktor. Ngunit si Tio Alex, nanatiling tahimik na tila nag-iisip. Saan naman tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Halos gipit nga tayo sa pang-araw-araw na pangkain. Wika ni Tio Alex. Tinabihan naman ito ni David na lumuluha na ng mga oras na yon. Hindi na po yun ang mahalaga, Tiyo. Ang mas importante po, maging mabuti na ang kalagayan ni nanay. Tugon ni David. David, saan naman tayo hihingi ng tulong? Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Kailangan na kagad maoperahan ng nanay mo. Diyos ko naman, Sandra. Muling wika ni Tio Alex. Nasuntok pa nito ang pader at napahilamos naman sa mukha si David. Huwag po kayo mag-alala, Tiyo. Gagawin ko po ng paraan. Para kay nanay, gagawin ko po ang lahat. Wika ni David. Matapos bitawan ang mga katagang yon, dali-dali na itong umalis. Umuwi ng tahanan si David. Binuksan ang alkansya na inipunan niya ng pambilisan ng motor. Kaagad na binilang ni David ang pera. Ngunit hindi yon sapat para sa operasyon ng ina. Kaya naman ang hingi na ng tulong si David sa iba nilang kamag-anak, maging sa pamilya ng yumaong ama. Kaagad namang nagbigay ang mga ito. Laking pasasalamat ni David. May kaya ang kamag-anak ng yumaong ama at nakaipon kaagad ito ng sapat na pera. Kaagad namang binayad ni David ang nalikom na pera. Kaya naoperahan na si Nanay Sandra. Nagtataka naman si Tio Alex kung saan kumuha ng pera si David. Paano ka nakalikom ng ganong kalaki? Huwag mo sabihin sa akin na humingi ka ng tulong sa kamag-anak ng tatay mo. Tanong ni Tio Alex. Ginawa ko na po, Tiyo. Wala akong paki kahit isumbat pa nila sa akin yun. Ang mahalaga sa akin, maging maayos ang kalagayan ni nanay. Tugon ni David. Ano pa bang magagawa ko? Tapos na eh. Ito yung nalikom ko na pera. Pandagdag na lang yan sa iba pa nating gastusin. Wika ni Tio Alex. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ang doktor. Sinabi nito na naging maayos ang operasyon ni Nanay Sandra.
Kinabukasan, nagising na si Nanay Sandra at masaya si David na maayos na ang kalagayan ng ina. Ilang linggo pang nanatili sa ospital si Nanay Sandra upang siguraduhin na wala ng komplikasyon sa kalusugan nito. At nang makauwi, kaagad namang dumalaw si Aling Ana sa tahanan. Para bang hindi ito natuwa na maayos na ang kalagayan ni Nanay Sandra. Ngunit patuloy lamang ito sa pagpapanggap. Ayos ka lang ba, Sandra? Napalitaan ko nga yung nangyari. Pasensya na kayo ah. Wala din naman kasi akong pera. Wika ni Aling Ana. Ayos lang yon. Ang mahalaga, maayos na ang kalagayan ko. Ipinagpapasalamat ko yun sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Tugon ni Nanay Sandra. Sana nga maging maayos ka na para naman maging maayos na ang lahat. Muling wika ni Aling Ana. Napansin naman ni David na tila iba ang aura ni Aling Ana. Kaya naman nagtaka na ito. Ngunit hindi na lamang yon pinansin ni David. Pagkaalis ni Aling Ana, dumating naman si Mang Castor, kaibigan ng yumaong ama ni David. Nakasalubong pa nito si Aling Ana sa daan, kaya kagad itong kinutuban ng masama. O Mang Castor, napadalaw ka po yata. Kamusta ka na po? Tanong ni David. Nagmano pa ito kay Mang Castor. Gumiti naman ang matanda kay David. Maayos naman ako. Nabalitaan ko ang nangyari sa nanay mo, kaya kagad akong nagpunta dito. Tapos nakasalubong ko yung babaeng yon. Sino siya, David? Tugon ni Mang Castor. Kaagad namang sumingit sa usapan si Tio Alex. Yung magandang babae ba kamo, Mang Castor? Siya po si Ana. Tugon ni Tio Alex na may ngiti sa labi. Napatango naman si Mang Castor. Pamilyar siya sa akin. Masama ang kutob ko sa babaeng yun. Kaya pwede ba na wag niyo muna siyang kakausapin hanggat hindi ko nakukumpirma? Tugon ni Mang Castor. Nagtaka naman ang magtiyuhin sa sinabi ng manggagamot sa kanila. Bakit naman po? May mali po ba kay Aling Ana? Tanong ni David. Hindi pa ako sigurado, pero mas mabuti nang mag-ingat kayo. Nasaan ang nanay mo? Napanaginipan ko si Sandra na kailangan niya ng tulong ko. Tugon ni Mang Castor. Nagkatinginan ang magtiyuhin sa sinabi ng matanda. Ilang sandali pa, lumabas na si Nanay Sandra mula sa silid nito. Naging masaya ito na makita muli si Mang Castor. Bakit naman tumayo ka na? Baka naman madapa ka niyan, Sandra. Wika ni Tio Alex. Si kuya naman, masyadong maalalahanin. Kaya ko naman ang tumayo. Hindi naman ako nalumpo, no? Pabirong tugon ni Nanay Sandra. Napakunot naman ang noo ni Mang Castor. Kaagad na pinulsuhan si Nanay Sandra. Hindi cancer ang sakit mo, Sandra. Binabarang ka. Dapat lumapit kagad kayo sa akin. Bueno, ano pa bang magagawa ko? Tapos naman na. Wika ni Mang Castor. Nanlaki ang mga mata nila David sa sinabi ng manggagamot. Ano po? Paano naman po nangyari yun? Wala naman pong nakakaaway si nanay eh.
Tugon ni David. Kaagad namang pinaupo ni Mang Castor si Nanay Sandra. Nag-usal ito ng dasal at hinawakan ang ulo. Magpakilala ka. Sino ka? Bakit mo binabarang si Sandra? Tanong ni Mang Castor. Di ako magpapakilala sa'yo. Malaki ang kasalanan sa akin ng pamilyang ito. Kaya kukunin ko ang buhay ng babaeng ito. Wika ni Nanay Sandra. Ngunit kakaiba ang boses. Hindi ka ba talaga magpapakilala? Talaga lang ah. Gusto mo na bang patayin kita? Wika ni Mang Castor. Gumisi lamang si Nanay Sandra na tila wala sa sarili. Ako, matatakot sa'yo. Mas malakas ako sa'yo. Natalo na kita noon. Tugon ni Nanay Sandra habang patuloy lamang sa paghalakhak. Napangiti naman si Mang Castor. Dito na hinimatay si Nanay Sandra. Si Ana, siya ang bumarang sa nanay mo. Siya din ang pumatay sa tatay mo, David. Wika ni Mang Castor. Nanlaki ang mga mata ni Tio Alex at hindi makapaniwala sa sinabi ng manggagamot. Di ba ang sabi mo? Natalo mo nang ng barang sa asawa ng kapatid ko. Bakit bumalik pa siya? Tanong ni Tio Alex. Hindi naman maunawaan ni David ang sinasabi ng dalawa. Teka, ano po bang sinasabi niyo? Akala ko po ba namatay si tatay dahil sa sakit? Tanong ni David. Hindi, David. Binarang ang tatay mo na siyang kinamatay niya. At hindi ko din alam kung paano nagawa ng aswang na yon na matalo ang binalik ko sa kanya. Tugon ni Mang Castor. Bakit naman po binarang si tatay? Ano po bang tinatago niyo sa akin? Tanong ni David. Hindi na nito napigilang mapaluha. Isang manunuges ng aswang ang tatay mo noon. Napatay niya ang magulang ng isang aswang. At hindi ko alam na si Ana pala yon. Balademonyo ang lakas niya. Kaya nagawa niyang mapatay ang tatay mo. Pero buong akala ko, napatay niya ang buong pamilya ng aswang. Pagpapaliwanag ni Tio Alex. Dito na naging maliwanag ang lahat para kay David. Hindi ito makapaniwala na isang manunugis ang yumaong ama. Ano pong dapat nating gawin para maisalba si nanay? Tanong ni David. Isa lang ang solusyon. Tanggalin ang sumpa o patayin ang sumumpa sa kanya. Hindi naman aalisin ni Ana ang sumpa. Kaya naman, papatayin natin siya. Tugon ni Mang Castor. Paano natin gagawin yon? Napakalakas ng mambabarang na aswang na yon. Tanong ni Tio Alex. Na binabalot na ng kaba sa sinabi ni Mang Castor. Ako na ang bahala. Tama nga ang hinala ko. Mabuti na lamang at binalaan ako ng mutsyang tangan ko. Wika ni Mang Castor. Ang mutyang tanga ng matanda. Ito ay mutya ng ipo-ipo. At tangan din ito ang bato-omo na nakuha sa isang kuweba nang minsan nakipaglaban sa ibang aswang. Kinakabahan man, nagpumilit si David na sumama kay Mang Castor. Wala namang nagawa si Tio Alex.
kundi ang maiwan at bantayan ang kapatid. Gagawin ko po ang lahat para maalis ang sumpa kay nanay. Hindi po ko titigil hanggat hindi nagiging maayos ang lahat. Wika ni David. Isuot mo itong tagabulag at itong pulang korales upang may proteksyon ka labang kay Ana. Tugon ni Mang Castor, sabay abot sa binata. Kaagad namang sinunod ni David ang sinabi ng matanda. Dinala ni David ang espada ng ama. Dahil bago mamaalam, tinuruan siya ng ama kung paano ito gamitin. Handang-handa na ang dalawa sa pagsugod. At dahil nalaman na ni Mang Castor ang pagkakakilanlan ni Ana, nagtago na ito sa gubat. Saan po natin hahanapin si Aling Ana ngayon? Mukhang wala na po siya sa bahay niya. Wika ni David. Ngumiti lamang si Mang Castor at humingi ng gabay sa mga tanga na mutya. Sa tulong ng mutya ng ipo-ipo, kaagad natukoy ni Mang Castor ang kinaroroonan ni Ana. Kaya mabilis na nagpunta doon ang dalawa. Pagkarating sa gubat, natanaw nila ang maliit na kubo at si Ana ang nagwawalis. Dahil sa galit, kaagad sumugod si David. Hindi na ito napigilan pa ni Mang Castor. Ang lakas naman ng loob mong bata ka. Kahit may pangontra ka pa, kaya kitang patayin dito mismo. Wika ni Ana. Kaagad namang kumilos si Mang Castor. Mabilis na inundaya ng suntok ang aswang. Napitawan ito si David. Kaya naman mabilis na sinaksak ni David si Aling Ana. Napakamot na lamang ng ulo si Mang Castor. Para yan sa pagpatay mo sa tatay ko. At ito naman, para sa ginawa mo sa nanay ko. Galit na sigaw ni David. Pinugot ang ulo ni Aling Ana. Nagtalsikan ang dugo at nagulat si Mang Castor sa ginawa ng binata. Ba't mo namang ginawa yon? Bala ko pa sana siyang pahirapan . Bueno, sunugin na natin yan ng sa ganon. Walang makalam na iba. Wika ni Mang Castor. Sinunog ng mga ito ang bangkay ni Aling Ana. Bumalik sa bahay nila David. Nang makauwi sa tahanan, doon lamang pinagtapat ni Mang Castor. Nakita niya na may nakabaong mutya sa binti ng binata. Kaya walang hirap nitong napatay kagad ang aswang na mangkukulam. Ningid man sa kaalaman ni Nanay Sandra at Tiyo Alex. Ngunit bata pa lamang ito. Kasama sa pagtuturo ng paggamit ng espada, ay nilagyan din pala ito ng mutya. Naging maayos na ang lahat mula ng araw na yon. At sa kasalukuyan, kapiling na ng Diyos si Nanay Sandra maging si Tiyo Alex. Habang si David naman, ipinagpatuloy ang nasimula ng ama. Naging tagatugis ng aswang. Nagkaroon ng sariling asawa at anak. Ngunit hindi pa rin niya malilimutan nang minsan niyang ipaghiganti ang pagkakasakit ng ina at pagkamatay ng ama.